Okay, magsimula tayo. Hawak natin ngayon ang mga tala mula sa isang kabanata ng The Engineer's Tune-Up. Ang tinatalakay dito, paano ba i-optimize ang isang farm? Oo. At ang unang-unang pumansin sa akin dito, yung ideya na merong dalawang paraan para tignan ang iisang resulta. Yung sa kita. Yun nga. Dito sa example nila, kumita ka raw yung alaga, si Cattle-001, ng peso 8840. Karamihan sa atin, pag nakita yan, sasabihin, okay na yan, not bad. At dyan mismo papasok yung buong pagbabago ng pananaw. Kasi yung ininyero, titingnan niya yung peso 8,840 at sasabihin, okay lang. Pero may mga butas to. Kayang gawing 10,000 yan sa susunod. So, hindi siya pagiging nega, no? Hindi. Ito yung mindset na laging may puwang para sa improvement. At yung sinasabi nilang 50 pesos na kwaderno o notebook, hindi lang pala yan basta listahan ng gastos. Ito raw yung diagnostic report mo. Exactly. Diyan mo makikita kung saan, kumbaga, tumutulo yung pera. Gusto ko yung term na yan, tumutulo. So ayun ang misyon natin ngayon. Hahanapin natin yung mga leaks na yan at titingnan natin kung paano to sinusolusyonan ng isang ininyero. Sige, simulan natin sa unang leak. Ito yung pinakamadaling makita kasi, direkta sa bulsa. Okay, himiin natin to. So ang unang leak sa kwaderno, isang gastos na 500 pesos para sa veterinaryo. Kasi yung hayop naging pilay. Sa unang tingin, parang malas lang, di ba? Isang problema na wala kang kontrol. Yan yung unang reaksyon. Nako, minalas ako. Pero yung inhinyero, hindi hihinto dyan. Magtatanong siya, bakit? Ano yung root cause? Tumpak, ano yung pinakaugat ng problema? At ayon sa tala, hindi ito malas. Ito ay isang design failure. Teka, design failure? Paano naging design failure yung pagkapilay ng hayop? Kasi nung ininvestigatean, yung hayop pala laging nakatayo sa putik. Malalim, basa, marumi, yun yung nag-cause ng foot rot. Okay. So yung pagkapilay sintomas lang pala, yung problema, yung kulungan mismo. Eksakto. Resulta siya ng kapaligiran. Wow, okay. Kung design failure yan, ano ngayon ang solusyon? Hindi naman pwedeng sementuhan lahat. Ang gastos nun. Wag. Hindi kailangan ng mahal na solusyon. Kung design ang problema, dapat design fix din ang solusyon. Dito ngayon pinakilala yung The Dry Mound Rule. Ang simple ng pangalan. Ano yan? Napakasimple ng konsepto. Puhunan mo, P200. Pambili ng bato at askombro. Ang trabaho, 2 oras ka lang magpapala. Para saan? Gagawa ka ng isang maliit na bunton, isang mataas na bahagi sa isang sulok ng kulungan, isang loafing pad daw. Para yung hayop, meron siyang tuyong isla na pwedeng pagpahingahan. Isang tuyong isla, P200 at 2 oras lang. Okay, sige. Computin natin. So nakatipid ka ng 500 sa vet, ang P200 mo, kumita na ng P300. Okay na yon. Pero parang di pa yan yung buong kwento. Tama ka. Dahil meron pang hidden profit na hindi nakasulat sa resibo. At dito nagiging talagang interesante yung mga numero. Ano yon? Ang isang pilay na hayop, masakit ang paa niyan, so hindi yang kumakain ng maayos. Sabi sa data, sa 5 araw na pilay siya, pwedeng mabawasan siya ng 2 kilo. Okay. Pero hindi dyan nagtatapos. Pagkatapos nun, dahil sa trauma, pwedeng tumigil pa siya sa pagbigat sa susunod na 5 araw. Wow. So 10 araw lahat-lahat yung apektado, nawala yung momentum ng paglaki niya. Tumpak. Ang kabuang na walang karne, pwedeng umabot ng 10 hanggang 15 kilos. At sa pera, magkano yan? Sa presyo ngayon, katumbas yan ng P2,000 o baka higit pa. Grabe. So isipin mo, yung 200 pesos na puhunan mo sa bato at konting pala, niligtas ka sa 500 pesos na vet bill at 2,000 pesos na nawalang kita. So 2,500 lahat yung na-save. Ang 200 mo, naging 2,500? Grabe, parang 12 times yung return on investment mo. Ganon kalaki. Doon mo makikita na yung pinakamalaking gastos, yung hindi mo nakikita.
Pero meron pa raw isang leak na hindi mo rin makikita sa resibo pero ramdam mo sa katawan. Yung pagod. Oo. Ito yung invisible leak, yung sa oras at enerhiya. Kasi inilarawan dyan sa tala, di ba? Halos 1 oras daw na uubos araw-araw sa paglalakad lang. Paano nangyayari yan? Isipin mo yung eksena, lalakad ka ng 50 metro papuntang bodega para sa pagkain. Okay. Tapos, lalakad ka ulit ng 30 metro papunta sa gripo. Para sa tubig. Oo. Tapos 40 metro pa papunta sa compost pile para magtapon ng dumi. Paulit-ulit yan. Nako, alam ko yung pakiramdam na yan. Pag uwi mo, pagod na pagod ka, pero hindi ka naman umalis ng bakuran. Eksakto. At ang tawag dyan sa source, spaghetti layout. Spaghetti layout, ang ganda ng term. Magulo. Magulo. Parang yung ref mo nasa sala, yung kalan mo nasa kwarto. Kalat-kalat lahat. Kaya nauubos yung oras mo sa pagitan ng mga gawain. So, anong solusyon dyan? Hindi naman pwedeng gibayin yung buong farm? Hindi. Kailangan ang solusyon, isang layout fix ulit. Ang tawag naman dito, triangle of work. So, ilalagay mo sa isang tatsulok yung mga importanteng bagay. Yun na yun. Yung 3 pinakamadalas mong puntahan. Pagkain, tubig, at yung hayop. Dapat magkakatabi lang sila. Pero paano kung nakatayo na yung bodega at gripo? Ang hirap na nilipat. Dito papasok yung pagiging resourceful. Hindi mo ililipat yung buong bodega, maglagay ka lang ng drum sa tabi ng kainan, tapos pupunuin mo na lang yun. Okay. Sa tubig, wag mong ilipat ang gripo. Magkabit ka lang ng mahabang hose o tubo. At yung dumi, ilagay mo yung compost pile sa likod lang ng kulungan. Isang tulak lang ng pala, tapos... So, hindi paglipat ng building, kundi paglipat ng proseso. Ang galing. Ang resulta raw nito, yung 1 oras na trabaho, nagiging 20 minuto na lang. Oo, meron kang ekstrang 40 minuto, araw-araw. Pero para sa iba baka isipin, okay, 40 minutes na pahinga. Paano yan nagiging susi para lumaki yung operasyon mo? Diyan nag-iiba lahat. Dahil sa nasave mong oras, yung dating imposible, nagiging posible na. Tulad ng ano? Sabi sa source, sa parehong oras at pagod na ginugugol mo dati sa 3 baka, kaya mo nang alagaan ang 5. Wow! Walang nagbago sa effort mo. Pero yung labor productivity mo, tumaas ng 60%. Yun ang engineering thinking. Binago mo yung sistema para magtrabaho para sa'yo. Okay, malinaw yun. So, inayos na natin yung kulungan, inayos na yung layout. Paano kung ginawa mo na lahat yan? Pero pagtingin mo sa kwadarno mo, lugi ka pa rin. Dito na papasok yung pangatlong leak. Pinapakita dito na yung FCR mo o Feed Conversion Ratio 11.1 na hindi raw maganda. At dito madalas ma-frustrate yung marami. Saan ako nagkamali? Premium na nga yung feeds ko. Para lang malinaw sa lahat, yung FCR, mas mababa yung numero, mas maganda, di ba? Tumpak. Mas mababa, mas efficient. So yung 11.1, ibig sabihin, kailangan mo ng 11 kilo ng pagkain para makagawa ng 1 kilo ng karne. Sobrang taas. So saan ang problema? Kung hindi sa pagkain, nasaan? Nasa makina. Nasa hayop na pinapakain mo. Ang sanhi, bumili ka ng murang hayop. At yung analogy sa source, napakalinaw. Para ka raw naglagay ng high-octane racing fuel sa isang 40 onyos na makina ng taxi. Nako, ang sakit nun? Masakit pero totoo. Sayang lang yung magandang gasolina kung palyado yung makina. Ramdam ko yung punto. So, ang solusyon dito ay isang purchasing fix. At ang payo, diretsahan, huwag bumili ng murang hayop. Ito yung parang labag sa sentido komon. Kasi gusto natin makamura. Pero paliwanag ng source, yung payat at sakitin na baka sa palengke na 15,000 pesos, hindi ang good deal. Isa raw sirang makina? Oo, sakit ng ulo yan. Ang suhestyon, baliktarin mo. Mamuhunan ka sa simula. Magbayad ka ng 20,000 pesos para sa dekalidad na hayop. Isang Brahman Cross, halimbawa. Masakit sa bulsa yung dagdag 5,000 sa simula. Pero tingnan natin yung numero. Sige. Yung murang 15,000 pesos na baka, ang FCR niya 11.1. 11 kilo ng pagkain. Samantalang yung mahal na 20,000 pesos, dahil sa genetics, ang FCR niya 7.1. 7 kilo lang.
Ang laking tipid sa pagkain. Sobra. Ang laki ng difference sa efficiency. At ang bottom line ayon sa kalkulasyon sa source. Dahil dyan, yung mahal na baka, doble ang ibibigay na net profit sa'yo. Goble. Kahit mas mahal siya sa simula. Oo, dito nabuo yung panuntunan na you feed the FCR, you buy the genetics. Yung pagkain ang nagpapalaki, pero yung genetics ang nagsasabi kung gaano kaepektibo yung paglaki na yon. Ang galing. So, ang pinaka-importante palang desisyon, nasa araw ng pagbili. Nasa araw ng pagbili. Okay, so ano ang punto ng lahat ng ito? Inayos na natin yung mga taga sa kalusugan, sa pagod, sa genetics, saan tayo nito dadalhin. Dito na raw papasok yung ultimate goal, throughput. Oo. Kasi ang throughput, yan yung sumusukat sa kalusugan ng buong sistema mo, hindi lang ng isang parte. Paano mo i-define yung throughput sa simpleng paraan? Gaano karaming produkto o kita ang kayang ipalabas ng pabrika mo, ng kulungan mo, sa loob ng isang taon. Hindi lang yung kita sa isang baka, kundi kita ng buong farm sa buong taon. May magandang comparison sa source para dyan, no? Si Farmer A at Farmer B. Unahin natin si Farmer A. Ang tawag sa kanya, batch farmer. Ang sistema niya, bibili siya ng 5 baka sa Enero. Sabay-sabay. Aalagaan niya, tapos bebenta niya lahat sa Hunyo. Tapos, bakante yung kulungan niya ng isang buwan, pahinga. 2 cycle lang siya sa isang taon. 2 beses lang sumweldo. Yan yung project-based na mindset. May simula, may katapusan. Ngayon, ikumpara natin kay Farmer B, yung inhinyero. Ang gamit niya, rolling system. Anong pinagkaiba? Malaki, si Farmer B, tinitingnan niya yung farm niya bilang isang tuloy-tuloy na pabrika. Yung kulungan niyang para sa 5, laging puno, walang bakante. Paano yun? Sa Enero, magbebenta siya ng isang matabang baka. Tapos sa parehong araw, bibili agad siya ng isang bagong starter. So may papalit agad. Agad-agad. Sa Pebrero, ganun ulit. Benta ng isa, bili ng isa. Teka, hindi ba mas magulo yun? Iba-iba yung edad ng hayop, mas mahirap i-manage yung records? Yan yung unang iisipin mo, na mas komplikado. Pero dyan ngayon papasok yung kahalagahan ng kwaderno mo. Kung maayos ang records mo, kaya yan. At anong bentahe? Una, yung pabrika niya tumatakbo 365 days a year, walang downtime. Mas mataas ang throughput niya. At yung pangalawa? Ito ang pinakamaganda. Sa cash flow, meron siyang 12 paydays sa isang taon. Hindi lang 2. Bawat buwan, may pumapasok na kita. Parang assembly line. Laging may pumapasok na materyales, laging may lumalabas na produkto. Mas stable yung kita niya. Eksakto. Mas mabilis niyang napapaikot yung kapital niya. Hindi na siya naghihintay ng 6 na buwan para sa isang malaking bayad. Sa huli, parang ang aral dito. Simple pero napakalakas. Yung kwaderno mo, yan yung dashboard mo. Yan yung diagnostic tool mo. Yung farm mo, yan yung sistema. At yung trabaho mo, hindi lang mag-alaga, kundi maging inhinyero na laging nag-a-adjust ng sistema para sa pinakamataas na efficiency. Oo, yung mindset na huwag makontento sa okay na yan. Kasi yung P8840, resulta lang yan ng kasalukuyang sistema mo, no? Tama. Kung babaguhin mo ang sistema, babaguhin mo rin ang resulta. At ito siguro ang iiwan nating tanong sa kanila, para sa kanilang pag-iisip. Sige. Yung mga prinsipyong pinag-usapan natin, paghahanap ng tagasa, pag-optimize ng layout, pamumuhunan sa kalidad, pag-maximize ng throughput, hindi lang yan para sa pagsasaka. Pwede sa lahat. Pwede sa lahat. Kaya ang tanong ay, sa anong aspeto ng sarili mong trabaho o ng negosyo mo o kahit sa personal mong buhay, meron kayang spaghetti layout o sirang makina na kung aayusin mo ay pwedeng magbigay sa'yo ng resulta na higit pa sa inaasahan mo?